Good morning! So, let's answer this. Paano nga ba ako gumastos nang hindi alam ng whole family ko na nag-take ako ng boards? Yung review center na in-attendan ko was number 1, purely online. So, mas mura siya kaysa sa face-to-face. And number 2, yun yung pinakamurang nakita ko compared sa other review center ng friends ko. This is Club C Bear. Total na nagastos ko sa review center ko was 5,000 pesos kasama na lahat ng online reviewers since may iPad naman ako, thankfully. Na-upload ko lahat ng PDF doon. Wala akong printed na reviewers. Tapos, ayun, purely online siya. Alam nyo ba, yung mga gastos ng friends ko sa review centers nila, hindi ko naman sa dinadown sila kasi they all did well, they all passed. Nasa around 15 to 17K. This was 5K, like, 1/3 ng gastos nila. Sa Club C, ang nagustuhan ko lecturer was si Sir Kevin. So, lahat ng subjects na siya yung nagtuturo, pinanood ko lahat. AKA microscopy, immunosero, at saka yung HEMA. Tapos, sa other 3 subjects, nag-self-review ako. Para naman sa 3 subjects na sinelf-review ko, humingi ako ng mga notes sa mga nag-take na. Problema lang doon is obviously hindi na updated, lalo na yung mga empty laws, nagpalit na yung mga presidente, ganun. Kasi, naalala ko, nagtanong sa akin yung katabi ko noon sa exam day, kung sino ulit yung DOH na sino daw yung DOH na secretary, ginanon niya ako. Tapos sabi ko, di si Duque. Natawa siya! Tapos sabi niya, Be, paano ka mag-exam niyan? Hindi. Hindi raw si Duque. 2 na rin yung nakadaan. Tapos, iba na raw ngayon. Tapos, tawang-tawa siya sa akin. Sabi ko, sorry, hindi ko talaga alam yung empty loss. So, yun, isa yun sa mga consequences if hindi ka nag-review center. Pangalawa, nakatira ako sa condo ng friend ko for free. I am so insanely grateful for her kasi, ayun, nakatira ako sa condo niya for free. So, parang na rin ako nag-dorm na sarili ko kasi nakalayo ako sa family ko. Ganun na isang buwan. Ang sabi ko sa family ko, nag-aaral ako para sa comprehensive exam ko ng med school as mentioned. Number 3, throughout studying, I was still working. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, malaki pa rin yung ambag nyo sa akin kasi hindi naman ako magkakaroon ng ganitong platform if hindi dahil sa inyo. Hindi naman ako magkakaroon ng ganitong pera if hindi dahil sa inyo. Habang nag-aaral ako, I would still attend events. I would still have photo shoots. I would still work with brands. Kaya binalance ko talaga yung time ko. Which is also why I prefer online kaysa sa face-to-face para hawak ko yung oras ko kasi alam kong very limited siya kasi nga nag-work din ako. Kasi syempre hindi naman ako basta-basta magkakapera pang review center. Hindi naman ako basta-basta magkakapera pang food ko nung nakatira ako dun sa condo ng friend ko if hindi dahil sa work ko. Guys, if hindi dahil sa platform na to, wala akong panggasto sa review center. Yung 5,000 yun, wala akong pagpupulutan ng pera yun. Kasi simula nung nag-work ako, hindi na ako binibigyan ng allowance ng mom ko eh. I have been medyo financially independent since I started working. Like, hindi na ako humihingi ng pang needs ko, hindi na ako humihingi ng pang wants ko, tapos nakaka-help ako sa house. Don't get me wrong, hindi ko pa rin kaya lahat to alone. Syempre sila yung nagpapakain sa akin, tapos family ko pa rin yung nagpapaaral sa akin. Sila rin naglalagay ng roof on my head. So, ayun, yung review center, syempre hindi nila alam. So, sa akin na yun. Gastos ko yun. I'll go more into this sa vlog ko kapag nagka-time na ako. Kasi ang dami ko rin gusto ibigay na tips. Ang dami kong gustong sabihin, ganon. Pero hindi kasi kasya dito sa TikTok. So, yun. Congrats to us, guys. This is ours.